Yo, what's up mga tropa? Nagbabalik na naman tayo dito sa ating chismis content. So, lahat ba mga tropa kung mahihilig sa chismis nakapanood na itong trending ngayon dito kay Idol Rapi na isang movie it rider na pinagbintangan daw na hold-upper. So, sa kasamaang palad, no, hindi natin pwedeng i-play itong video neto ni Idol Rapi. Baka tayo ay maka-copyright, mahirap na. Pero bisitahin nyo na lang itong kanyang YouTube channel dito sa Rapi Tulfo in Action. Ito yung title niya, Movie It Rider na pinagbintangan na hold-upper. So dito sa part 1, medyo ipapaliwanag na lang natin, no. Ito yung kanilang harapan. Makikita mo dito si Ateng, etong babae na to na may pangalan na Jayan. Ito, no, ito yung nirereklamo. Siya yung nagsabi na hinold up daw siya neto ni Vicente na isang Movie It Rider. Pero yung sa tipong ikaw yung na-hold up, kasi dito sa video na to, no, parang mapapansin mo kapag ka pinanood mo, talagang kalmadong-kalmado pa itong babae na to, no? Syempre kung na-hold up ka tapos pinagharap-harap kayo, meron kang feeling dyan na medyo hysterical kayo. Talagang galit na galit ka, yung tipong, syempre dito nagharap-harap na kayo, nandyan na si Idol Rapi, talagang feeling ko talaga kung ako tong babae na to, talagang mag-hysterical ka dito, susugudin mo to. Yung tipong mga napapanood mo sa mga balita na kapag ka naharap-harap mo yung suspect, talagang minsan kukutusan mo or anong gagawin mo. Dito, no, talagang kalmanting-kalmante lang to si Ateng na nagkukwento na talagang ang galing, napakagaling gumawa ng istorya. Talagang makikita mo na yung isang tao talaga kapag nagsisinungaling ka talaga ng malupit, parang sa ismo totoo na talaga yung nangyayari, no? Kapag ka pinanood nyo to, malalaman nyo yung pinupunto ko. And then dito sa part 2, kung mapapanood nyo tong part 2 na to, eto, tignan nyo, eto ba yung mukha na hinold up, no? Talagang alam mo yung pagka pinanood mo to, talagang kalmadong-kalmado lang tong babaeng ngokong na to, no? So, and then I found out na etong babaeng to, napakarami pala niyang pag-uutang. Lahat-ata ng mga katrabaho niya, inutangan niya, no? Hindi naman na naka-private etong mga post dito. Talagang nagkalat na sa FB. Sobrang daming utang pala na itong babae na to, nabasa ko din. Kaya daw siguro na ginawa niya na kunyari na na-hold up siya para hindi siya maapagbayad do sa kanilang mga pinagkakautangan, no? Nabasa ko lang naman din. So dito, merong isang group dito na isang motorcycle toxic community. Lahat ng mga Move It, Angkas, or kahit ano pa mang mga company nandito, no? So may isang nag-post dito, sabi niya dito, kilala ko yung babae na yan, Jayan, aka Ann Comia. Mag-ingat kayo, wag kayo magpapautang sa babae na yan. Mahiya ka, Jayan, kilala ko to, katrabaho ng tita ko. Etong nag-post do, katrabaho daw etong Jayan na to ng tita niya. Nanghiram daw ng pera pang taxi, ibabalik din daw pagka-uwi niya, emergency lang daw. And then ilang linggo na ang lumipas, hindi daw binabayaran. So I found out na sobrang dami pala na itong pinagkakautangan. So dito 400 pesos lang daw yung hiniram, pero syempre 400 pesos bilang isang Pilipino, napakalaking bagay na niyang 400, no? So ayun, hindi pa pala binabayaran, ilang linggo na. Tapos nakita pa daw niya tong comment na marami daw siyang atraso sa ibang tao. And then mayroon ding comment dito sa YouTube channel na ito ni Idol Rapi. Sabi niya dito, yung sustento ng kapatid ko na inirereklamo mo wala namang problema. So parang etong nag-comment na to, eto yung kapatid nung dati niyang kinakasama, no? Etong Kat, ito yung pangalan niya, no? Kat. So sabi nga niya dito, nag-comment siya, nag-iwan daw ng problema etong si nagrereklamo na na-hold up nga daw na yung utang daw sa home credit ng kapatid niya, siya daw yung nagbayad etong Kat. Tapos ang kinuha daw ata doon sa home credit, eto, no, naka-iPhone ka nga, utang naman, na di mo binabayaran sa home credit. Mahiya-hiya nga kayo, no? Eto, sabi neto ni Kat dito, no? So ang dami niyang pinagpo-post dito, sabi niya, yung utang mo sa manager ng Telus na sinabi mo sa kapatid ko na binayaran mo, eto daw yung nagbayad, siya daw yung nagbayad, yung Kat. Parang ang dating dito, no, sobrang daming pinagkakautangan netong babae na to, kaya siguro gumawa siya ng paandar. Hindi natin alam kung baka may problema rin sa pag-iisip etong nagrereklamo nga na to na gumawa ng kwento na kunyari na hold up, no. Pero sana mapa-check up ito sa mental or kahit saan mang institusyon etong babae na to, no. Sana matulungan din ni Idol Rapi. Syempre medyo intindihin din natin siguro yung kalagayan na kung anong meron man to si Jayan
An na to. So magbasa-basa pa tayo ng mga comment dito. Sobrang daming comment dito eh. Eto no, makikita natin dito kapag in-scroll nyo dito nga sa group ng MC Taxi. Dito nga sa group na to no, mag-scroll tayo dito. No, ang dami. Dilulu ka girl. Sino bang mga kamag-anak nito at magulang nakakahiya nang damay ka pa ng naghahanap buhay? Ayun nga no, kasi dito sa part 2 parang inamin niya na nga na gumagawa lang siya ng kwento. Kasi nga makikita na na-drop off talaga siya dun sa kanyang destination. Meron ngang GPS etong mga move it na to na akala siguro na itong babae hindi matatrack yung move it rider no. So may nag-comment dito eh, nabasa ko lang din. Tingnan natin kung nandito pa. Parang may utang daw sa kanya tapos hindi binayaran. Basta I found out na sobrang dami palang pinagkakautangan nitong babae na to. Naakala niya kasi siguro na yung sa post niya na yon na hindi magte-trending pero nag-trending, and then hindi niya din siguro alam na matitrace yung destination nung move it. Akala niya kasi walang action yung move it. Eto, may nag-comment dito. Sabi niya dito, ang pangalan nung nag-comment no, eto si Ann Luis no. Sabi niya dito, yung ang dami mong utang tapos gumawa ka lang ng issue, hold up kunwari para di ka maapagbayad. Nakakahiya ka ante. Wag nyo gayahin ha. Para lang di maapagbayad sa akin. Parang etong si Ann, pinautang niya din etong si pangalan na etong J-An, tapos hindi siya binabayaran no. So ayun nga, sobrang daming pinagkakautangan ano. Hindi natin alam kung anong nangyayari dito sa etong fake news na na-hold up daw siya. Baka maaaring lulong to sa mga scatter no. Hindi natin alam. Tingin ko meron tong mental health issue no. Sana mapa-check up din to ni Idol Rapi, matulungan no. So click pa natin dito yung mga nagsi-share. Eto no, sabi dito, literal na story maker. Kasi talaga kung papanoorin mo yung part 1, talagang akala mo medyo tunay na na-hold up talaga siya. Talagang detalyado. Alam niya kung saan kunyari siya bumaba, tas kung ano yung mga possible na ginawa niya. Yung tipong nagpanic na daw siya na hindi daw niya akalain na sa sitwasyon na yon na akala niya hindi daw ganun yung magagawa niya, yung tipong hindi siya na nakahingi ng tulong sa mga somewhere out there do sa paligid niya no. Talaga ang galing talaga parang scriptwriter eh. Talagang panoorin nyo na lang yung video na nandun, and then check nyo na lang din dito yung mga comment dito. Sabi pa dito, may bipolar disorder ka. May mental health problem no. Ewan yung mga comment dito eh no. Grabe naman kasi talaga to si Ateng, kawawang-kawawa tong si Vicente no, na ilang araw siyang naalis dun sa Move It. Syempre talagang pag may mga issue na ganyan, kawawa din tong mga motorcycle rider na to. Kasi usually hindi din to kinakampihan eh kapag walang mga hire na tao eh, kagaya neto ni Idol Rapi no. Kung hindi siguro to na Idol Rapi, maaring total suspension talaga to. So ayun lang napapansin ko no, medyo may good side pa rin naman kahit papaano etong si Rapi Tulfo sa mga ganitong part no. Talagang nakakatulong talaga to sa mga small na tao no. Kasi sino pang tutulong sa mga ganitong kagaya ng mga riders na ganito eh no. Talagang mahirap talaga kung nasa baba ka na kalagayan. Pero salamat din dito kay Idol Rapi. Although alam naman natin na for the views, pero at least natulungan din tong si Kuya Rider no. At sa pagkakaalam ko, nabalik na siya ulit sa kanyang position bilang Move It rider, at parang babayaran ata ni Move It yung mga araw na hindi siya nakabiyahe. So siguro meron pa tong part 3 eh no. Abangan na lang natin yung part 3. Super trending talaga tong issue na to ngayon no. So sana yung mga motorcycle rider dyan no, mag-invest kayo sa kahit papano na mga GoPro, or parang kahit papano nare-record nyo yung inyong mga travel kung saan man kayo naghahatid no. Parang safety precautions nyo na lang din yon. So ayun lang, like, share and subscribe. Dito na natin tatapusin tong video na to. Bye bye, more chismis to come.